Kakapasok lang, finish na, walang nagawa ang Malacanang sa matinding pasabog ng PIDEA FPRRD Attorney Roque. Ako PIDEA na to. Ayan, syempre itong balitang ito ay nagmula kay Pinas News Insider at nilalagay natin sa description box ang link ng channel ni Pinas News Insider para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang ilalabas. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa balitang ito na ating mapapanood ngayon. So wag na natin pagtagalin, sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ito ang balita Ayan ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang tiyo manoy balitang controversial na vlogger na si Maharlika hindi na mapipigilan pa. Isyong binabato laban kay PBBM at Elisa Marcos. Totoo nga ba? Pero bago ang lahat, kung bago Pero matapang to si Maharlika, no? Talagang kung ano-ano yung ano niya, binubulgar niya talaga. Ano ba yan? Naku! Medyo nakakatakot nga yan eh. Kung ako hindi ko kaya yung gano'n. Ako, mag-reaction na. Ayos na ako mag-reaction eh. Talaga, no? Mabigat, no? Talagang matapang. Buo ang loob ni Maharlika. pa lamang sa aming channel. Please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang nag-viral sa mundo ng social media ang isang pasabog ng sikat na vlogger na si Maharlika. Sa kanyang naging Facebook Live ay nilabas niya di umano ang ebidensya na ang pangalan di umano ni Pangulong Bongbong Marcos ay nasa listahan na ng PIDEA. Ito ay noon pa sa panahon ng administrasyon ni Pinoy. Dahil ayon pa sa sikat na vlogger at controversial na si Maharlika, na ayon naman sa kanyang reliable source na tinatawag niyang puting ahas na nakipagsabwatan. Ano ba yan yung mga ahas-ahas? Ibig sabihin? Ano ba itong nadidinig natin yun? Hindi, kumbaga ako speechless ako. Hindi ako naririnig natin itong balitang ito na hindi ko masyadong binibigyan ng reaksyon kasi alam kong napakaselang bagay na ito eh. No, syempre, usapin sa presidente na natin. Okay, pinag-uusapan natin yung usapan sa presidente, kay PBBM, sa mga Duterte, yung mga tungkol sa bansa. Pero yung yung akusasyon, etong ngayon lang natin pag-uusapan. Yung akusasyon na ito, no, na yung tong pinagpapawisan. Kayo mga katunay, sa tingin nyo, it's true or not? Di umano si Kuting at Lisa sa isang cabinet secretary ni Noynoy Aquino noon upang hindi di umano ituloy ang paghuli kay Kuting na di umano'y nasa listahan na ng PIDEA. So matagal na talagang nasa listahan. Ganun. Yun pa sa post ni Maharlika sa kanyang Facebook page, Part 1, ang ebidensya. Confirm ang sinabi ni PRRD na nasa listahan si Marcos Jr. ng PIDEA nung panahon ni Noynoy. Ayon sa ating puting ahas, nakipagsabwatan si Kuting at Lisa sa isang cabinet secretary ni Noynoy para hindi ituloy ang paghuli kay Kuting at isang artista na kasama ni Kuting habang sila ay nagpapakabangag sa polboron. Kasado na ng gabing yon ang operasyon ng biglang hinarang ng cabinet secretary ni Noynoy. Bayan, kayo na ang so sinasabi dito sa sinasabing ebidensya na to, yung part 1, na nung panahon pa talaga ni Noynoy ito. No, dapat is doon dadakpin na, huhulihin na. Nako. Musga. Kung gusto nyo pang panatilihin si bangag na polboronic admin, iaalay na kayo sa pagkikipag-bang-bang sa China. Nasa mga kamay, puso at utak ninyo nakasalalay ang kinabukasan ng inyong pamilya at bayan. Wakasan na ang polboronic bangag ahas admin na ito. End quote. Ngunit ang Pero syempre nakikita natin, no, matindi talaga yung nabibitawan ni Ma'am Maharlika eh. No, is talagang kung hindi mapapatunayan talagang totoo yan, di ba parang kasong libelous yan? Matindi, lalo na yung inaakusahan talaga is yung presidente. No, meron nga nagsasabi na nakakausap ko, hindi magsasalita si Ma'am Maharlika niyan kung hindi totoo yung ebidensya, kung talagang nagumagawa-gawa lang siya ng kwento. Meron din naman nagsasabi na yung iba is sinasabi nila for the views daw, para para tumunog. No, hindi natin kumbaga nalilito tayo kung ano ba talaga eh.
No? Kasi may sinasabi daw kasi na ebidensya na may video. No, may video na. Kasi para sa akin, no, hanggat hindi ko nakikita, hanggat walang lumalabas na ganun, kung hanggat maaari na, hanggat hearsay lang, is hindi pa ako masyadong naniniwala. No, kaya nga hindi ko masyado inano kasi napakasensitibo talaga nito. Paratang na ito ni Maharlika ay agad namang pinasinungalingan ng PDEA. PDEA debunks fake operational document. The Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, debunks the false operational documents currently in circulation in social media. 2 pictures of documents were posted online. An authority to operate and a pre-operation report, both dated March 11, 2012. PDEA ran a check through its plans and operation report Management Information System or PORMIS and found that no such operation was logged on the said date. A critical features of PORMIS is that one So, cannot walang ganon? insert or tampered with recorded operation. All pre-operation documents are serialized and recorded in this database. This ensures the system integrity and negates any dub on the data the system contains. In an age where artificial intelligence can generate realistic fake videos, spurious documents, and fantastic claims at having insider information, the public is cautioned to be more careful in believing such a fake news. And quote, hindi rin napigilan ng sikat Kaso pinabubulaanan ng PDEA na meron dapat na mangyayaring ganun, na hindi daw totoo yun. na mamamahayag na si Jason sa bigay ng kanyang komento patungkol dito. At ayon pa sa kanyang Facebook post, okay, ganoon lang. Debunks operational document. Tapos ganoon lang. Kasiraan ng gobyerno, ng presidente, ng mga kilalang tao at ng bansa ang ginawa ni Maharlika. Tapos ganoon lang. Babala lang sa publiko na huwag magpapaniwala sa artificial information generated documents. And quote, samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, hinamon ni Maharlika ang Congress at Senate na magkaroon ng live investigation para makita ng buong Pinas. Takot naman magkabulgaran. Dapat kasuhan na naglabas ng document na yan para mapatunayan niya sa korte na totoo ang mga documents na hawak niya. Natural lang na pasinungalingan ng PDEA yan. Paimbestigahan nang malaman ang katotohanan. Yes, Diba? dapat talaga yan. Yan ang iniimbestigahan, Honti. No? Para malaman talaga kung ano yung katotohanan. No? Kasi ito, yung PDEA is pinapasinungalingan ng PDEA na hindi talaga totoo yan. Tama ba yung ano ko mamaya? Tinatanggi ng PDEA na hindi totoo yung sinasabi nga ni Ma'am Maharlika doon sa documents na nilabas niya. So, hindi natin alam talaga dito kung ano talaga ang totoo. Kaya dapat talaga is imbestigahan kung sino talaga ang tunay na nagsasabi ng katotohanan. Na sinasabi nga dito na pwede naman pasinungalingan, pwede naman ganun, di ba? Pero, grabe. Bakit tong eleksyon hindi lumabas yung mga ganito? Di ba? Alam nyo, mas malaking advantage ng mga kalaban yan dati ng eleksyon. No, yung mga kalaban ni PBBM, mas malaking advantage dapat ng mga kalaban niya kung may lumabas na ganyan. Maaari silang manalo. 'Di ba? Bakit ngayon na lumabas kung kailan nakaupo? Siguro, ewan natin, medyo maselan talaga to tong usapin na to. Para sa akin lang, sa opinion ko, maselan talaga tong usapin na to. Kasi, masyadong mabigat yung nagiging akusasyon. Mabigat yun. Takin mo, presidente, no? Talagang okay lang sana yung mga akusasyon na yung mga ganyan na, wala kang ginagawa, ganito, ganyan, puro ka lang pasyal. Yung pwede yung mga ganun. Pero yung akusasyon na gumagamit ng pulburon, talagang nako, ang bigat na akusasyon yun. Kailangan talaga is may matibay na ebidensya talaga, yung magpapatunay talaga, dahil pag walang ebidensya lumabas na matibay, nako, yari. Mahilig sa ganoon yung mga nasa kamara. Kasiraan yan ng Pangulo
at credibility ng PDEA. Statement lang ang sagot. Di ninyo ididemanda si Maharlika. Paano kung lumabas ang pumirma niyan? Papaano legit ang kondo at may-ari ng plate numbers? Totoo kaya ito? Bakit statement lang ang sagot nila? Hindi Statement basta-basta lang. ang ginawa ni Maharlika na paratangan at may ebidensya pa laban kay PBBM. Bakit hinahayaan lang nila na siraan sila nito sa publiko? Mukhang may kakaiba yata. End quote. Grabing expose ito mga lords. Ayan, Grabe talaga Mr. itong si Rico. Maharlika, no? Kumbaga, grabe siya ka-confidence magbato ng mga akusasyon. I'm really curious hanggang saan dadalhin itong pangbibisto niya, no, sa administrasyon na to. And let's see kung mapapatunayan niya lahat, 'di ba, ng akusasyon na binabato niya, no, kay President BBM Bagsak at yun. sa kanyang partner, si First Lady Lisa Araneta. Look, known vlogger Maharlika, through her Bolyakan Facebook page, uploaded documents purportedly from PDEA to prove her claim that President BBM was on the agency's narco watch list. Confirmed ang sinabi ni PRRD na nasa listahan si Marcos Jr. ng PDEA noong panahon ni Noynoy. She wrote in the caption, "Kasado na ng gabing yon ang operasyon ng biglang hinarang ng Cabinet Secretary ni Noynoy. Bayan, kayo na ang humusga kung gusto nyo pa panatilihin si Bangag sa Polvoron admin," sabi ni Maharlika. Grabing expose ito mga lods. Alam nyo kung totoo yan, talagang babagsak yung administrasyon talaga. Is maaaring ma-impeach ang ating presidente. Pero kapag yan ay hindi napatunayan na totoo yan, pag hindi napatunayan, is napakahirap niyan. Kumbaga, maaaring makulong si Ma'am Maharlika dyan. Maaari niyang mapanagutan yan. 'Di ba? Kasi ako, hindi ko pwede sabihin na, naniniwala ako sa sinasabi ni Maharlika, ganito. Hindi, naniniwala ako sa Pangulo natin na innocent. Hindi ko, gumigit na lang ako eh. Kasi kung merong mga ganyang akusasyon na nangyayari, mas maganda talaga yung makita ko yung pruweba na talagang direkta talaga na ito talaga yung nagtuturo talaga. 'Di ba? Kasi kung ganyan lang, parang mga witness lang ni Hunti parang. Kasi kung yung salita ganyan nakikita lang natin, parang mahirap pa rin paniwalaan. Na hindi ko naman pinagtatanggol yung Pangulo kasi ako concerned din ako kay Ma'am Maharlika. Kasi nga kung talagang kung pinaglalaban niya talagang may ini-expose siya dun sa ng Pangulo natin is dahil sa concern siya sa mga tao na ganito na nagkaroon kayo ng presidente ganyan is maganda. Pero kailangan talaga is may sapat na ebidensya talaga na ilalabas kung yan ba ay talagang totoo. Kasi kung ganyan lang yung nakikita natin ngayon, is parang hindi pa tayo pwedeng eto na nga, 'di ba? Hindi mo naman pwede agad na sabihin na si PBBM ganun agad. Pero sabi may may lumabas na bang video? Yung video niyan, ano ba yung video niyan? Baka mamaya mapanood diyan sa yung mga pinapanood mga video, yung mga X-ray. Diba? PDEA, no? Kayo mga lods, anong masasabi nyo? Kasi sabi din ni Maharlika may video daw, pero hanggang ngayon wala pa namang video. Yung Pero video, wala naman grabe lumalabas lang yung determination. Siguro pag nakita yung video na yan, doon na mamumuo ang ating mga sapanta. Ayun. Pero hanggat wala pa tayo nakikita, pag hearsay kasi talagang hirap pa magsalita eh. Pinasyon ni Maharlika, no? Grabe yung kanyang talagang gigil na i-expose Galit siya eh. Nakikita yung nga lahat si ng Ma'am mga nalalaman niya kuno. And for me, mga lods, it's a serious offense. Kung hindi seryoso ito totoo. yan. Diba? Kasi ang masisira nito, ang PDEA, ang ahensya ng gobyerno. Kaya, abangan natin ang mga susunod Nakabanata. na pangyayari. At ito pa mga lods, ito lang based on my experience lang, bakit tahimik lahat ng mga mainstream media? Pansin nyo ba mga lods? ABS-CBN, Lagi naman silang ganun, tahimik. GMA, TV5. Sa mga ganitong issue, grabe.
Sobrang tahimik sila talaga. Buti pa nga itong Daily Tribune, di ba? Napansin, no? Napansin ang akusasyon, no, ni Maharlika. Kasi guys, kasi mga lods, it's a serious offense. Seryoso talaga, offense mabigat ito. yan. Pero bakit tahimik ang media? Grabe. Lalo na hindi lang simpleng tao ang inaakusahan dyan, yung presidente talaga. Mabigat yan, grabe. No, pero si Maharlika talaga is talagang rekta kung rekta talaga yung ginagawa niyang banat. Talaga, bakit tahimik ang media? Hindi naman sila ganyan sa panahon ni former President Duterte. Hindi sila ganyan. Ngayon lang nagkakaganyan ang media. Biglang bumabait, Grabe. What's happening? Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan natin si Mr. Will Talker. Kayo mga katunay, ito yung tanong ko sa inyo. Naniniwala ba kayo talaga sa mga nangyayari ngayong issue about sa presidente natin niya, kay Ma'am Maharlika, sa binibintang niya o inaalo niya sa presidente? Kasi talagang mabigat na akusasyon yun. Naku, grabe. No? Kasi yung video, no, wala pa naman yan eh. Oh, yun yung inaabangan natin kung totoo bang meron nun. Ano ba yan? O, kayo mga katunay, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.